Para naman sa ating balitang lokal, inihayag ng mga otoridad sa Katiil, Davao na plano ng rebelding grupong New People's Army o NPA na pasukin ang naturang bayan. Kaya naman puspusan ang sinasagawang pagbabantay ng mga militar upang hindi sila masalisihan ng bandidong grupo. Para sa detalye, balitaan mo kami Eddie Arellano ng PTV Davao. Sa tangkang sakupin muli ang tahimik na barangay Aliwagwag sa bayan ng Katiil noong gabi ng 30, tinangkang pumasok na may bilang na 25 mga rebelding NPA ng Front Committee 25 na galing Compostela Valley. Ngunit dahil sa mga mapagmatsyag na mga sibilyan, nasawang-sawa na rin sa pang-aabuso ng mga rebelde noon sa kanilang lugar, nalaman ito kaagad ng mga kasanduluhan ng 67 IB. Isang bakbakan ang naganap noong Oktubre 1 na rumisulta sa pagkamatay ng Vice Commander ng FC-25 na kinikilalang si Gerald Tagal alias Yuyong, 28 anyos na taga Tupu-Tupu, Moncayo, Compostela Valley Province at pagkahuli naman kahapon ng isang sugatang pinaghinalaang isang mataas na opisyal pang politikal ng CNN. At trying to plan mag-conduct ng atrocities and lay landmines dito sa targeting ang ating mga nananahimik na mamamayan at ang tropa dito sa Davao Oriental. Ngayon, pinuntahan niya ng true enough, nagkaroon ng enkwentro. Ayon kay Madrigal, ang naturang high-ranking political officer ay kinikilalang si Kim Gargar, 33 anyos, taga Iligan City at dating Physics professor ng UP Diliman, UP at Mapua. Si Gargar ay naging scholar at kumuha ng doctorate degree sa isang universidad sa Netherlands. But yung dahil na-preempt ng ating mga tropa. Sa boundary ito ng Compostela Town of Compostela Valley Province. And yun na nga ang nangyari after the firefight. Nagkahiwa-hiwala yung grupo nila at may mga wounded din. And in the course of pursuit operations, may nakuha pa tayo na isang wounded. Ginawa naman ng kasundaluhan at kapulisan ang pagtupad sa karapatang pangtao ni Gargar, kagaya ng pagdala sa kanya sa isang doktor at pagbasa sa kanya ng provincial prosecutor ng kanyang mga karapatan sa isang inquest proceedings. 4 na IED kasama ang mga detonating paraphernalias, isang M16 rifle, mga bala ng M16 Armalite at AK-47 rifles at mga medical supplies ang nakuha mula sa kanya. 5 sundalo ang nasugatan sa pagsabog ng isa pang IED sa naturang engkwentro. Ang Davao Oriental ay diniklarang insurgency Abril 10 ng taong ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.